Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una, kung sino-sinong hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Yan ang dahilan. Kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula no'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay narating po natin ang dulo na bahagi na ng John chapter 6. Kung babalikan niyo po, puro ito yung pinagmumulan ng Ebanghelyo natin ito nakaraan ng mga 3 linggo na. Mula nung pinagnilayan natin yung pagpaparami ng Panginoon ng tinapay at nagpakain ng 5,000. Pagkaraan nun, pinaalalahanan niya yung mga tao, pag sumikapan ninyo na huwag lang maghangad ng mga pagkain para sa buhay na ito, kundi yung maghahatid sa buhay na walang hanggan. Tapos pagkaraan nun, pinaliliwanag ng Panginoon na yung pagkain na yon na bumubuhay na binibigay niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang sariling laman at dugo. At doon sa mga tao na yon na sumusunod sa kanya, pinahahayag niya, siya rin yung hari na yon na hindi yung iniisip nila, kundi yung mag-aalay ng kanyang buhay at mamamatay para sa kaligtasan ng lahat. At patong-patong yung mga bagay na yan. At ngayon, narating na natin yung dulong bahagi ng Ebanghelyo na to, ng John chapter 6. At patuloy, naririnig natin, nagtatalo-talo yung mga Hudyo. Nagbubulong-bulungan yung mga alagad na nagsasabi, mabigat ang pananalita na to. Sino makatatanggap nito? At alam natin na nangyari. Tinalikuran nila. Inayawan nila yung Panginoon na nung una, tuwan-tuwa sila dahil nakakain sila, nabusog sila, naaliw sila, napayapa yung kalooban nila, narinig nila yung gusto nila. Pero nang magsimulang ipahayag ang Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang misyon, at lalong higit ang pagbibigay ng kanyang sarili, hindi sila manampalataya. At anong nangyari? Marami sa kanila ang lumisan. Alam nyo, maganda lang pong tingnan. Yung bahagi na yon na sinasabing lumisan yung maraming alagad. Alam niyo po kung anong version.
John chapter 6, verse 66. Sabi ni iba, di ba, 666 yan ang numero ng demonyo sa Apokalipsis. Pero dito kay John, ewan ko kung sinadya po yun, pero talagang doon tumama. John chapter 6, verse 66, ang sabi po ron, mula nun, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Yan yung unang hamon po sa atin. Katulad din ng mga alagad ng panahon ng Panginoon. Lumalapit sila, dumudulog sila sa Panginoon. Tayo, mga nabinyagan tayo, mga Katoliko na sinasabi natin, hindi ba tayo tumatalikod sa Panginoon? Sabi nila, tayong Pilipinas, ang nakahigit na bilang natin, mga Katoliko. Pero ang mga nagsisimba lang nating Katoliko, wala pang 20%. Tapos nababawasan pa pag long weekend. Sana naman nagsisimba kapag nandun sila sa pupuntahan nilang lugar. Pero yan po yung patuloy na hamon sa atin eh. Yan din yung tanong sa atin ng Panginoon. Ibig din ba ninyong umalis? Mahalaga pa rin ba sa atin yung pagdadasal at pagsisimba? Gusto pa rin ba nating manatili sa presensya ng Panginoong Diyos? Hindi po tayo magiging mahusay na alagad ng Panginoon kung hindi tayo dudulog sa Kanyang hapag. Hindi po maaaring katamaran natin yung pagdadasal, lalong higit pang hinawaan natin ang pagsisimba. Ang Eucharistia, kung tawagin po natin yan sa aral ng simbahan, the source and summit of Christian life. Ang banal na misa, yan ang bukal at pinakarurok ng buhay Kristiyano natin. Hindi natin pwedeng sabihin Katoliko tayo kasi meron tayo napakagandang birth certificate at nakapreserve. Baptismal certificate. Hindi. Kung gusto nating masabi na talagang tayo ay nananatiling tapat na alagad ng Panginoon, kailangan nagdadasal tayo at lalong higit nagsisimba tayo. Kung isipin po natin, once a week lang yung minimum na requirement sa atin. Sa isang araw, binibigyan tayo ng ilang oras. May ilang oras mo sa araw? 24. Sa isang linggo, ilang oras po yun? Dapat alam nyo, yung namamakyo sa Divisoria, 168. Diba? 24 times 7, 168. Every week, 168 hours yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ang hinihiling lang sa atin na ilaan, isa. May sama mo na yung dalawa pa. Kasi maliligo ka pa, kakain ka pa, sasakay ka pa sa sasakyan, lalakad ka pa. Hindi naman siguro kawalan yung sa 168, yung 3 oras, maging sagabal o abala. Pero ilan sa atin, na kapag kayo 1 oras, naiinip na tayo. Siguro maraming problema si Father, mahaba sermon, di ba? Samantalang pag tiningnan niyo po sa may ibang relihiyon tayo mga kapatid, maghapon. Pero iba atin ng fellowship, magdamag. Sabihin, Father, kasi nakakaantok yung misa eh. Bakit? Yung bang magdamag, di ka inaantok? Yung bang maghapon, di ka nakakatulog? Nasa sa atin po yun eh. Kahit pangit pa mag-sermon yung pari. Although hamon po sa amin yun na dapat pagbutihan mo kasi yan yung mission mo. Pero hindi po tayo nagsisimba dahil kakilala natin o naaaliw tayo o natutuwa tayo. Hindi. Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? Kayo,
ibig din ba ninyong umalis? At anong sagot ni San Pedro? To whom shall we go, O Lord? Hangino kami pupunta, Panginoon. You have the words of eternal life. Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay. Sa tuwing tayo nagdadasal, sa tuwing tayo nagsisimba, ang hinahanap-lapat natin at gusto nating makatagpo si Jesus. Kaya nga kung gusto nating makatagpo si Jesus, hindi tayo mangingiming magsimba. Paminsan makita mo, merong mga tao, ayaw nila umupo sa loob o kaya ayaw nila umupo sa unahan. Wala namang recitation, di ba? Para nandun na hindi ka maupo. Pero kung isipin mo, di ba mas masarap nga yun nandun ka sa unahan? Bakit? Hindi dahil gusto mo na titingnan ka ng mga tao. Wala naman tayong mga privilege na mga seats. Para ano? Para mas malapit ako sa Panginoon. Yun ang kagandahan po sa simbahan natin kasi ilang hakbang ka lang, nandun na yung altar. Hindi katulad na halimbawa ng malaking simbahan, hindi mo matanaw, malayo. Pagdating ng komunyon, tinatanggap mo sa iyong sariling kamay, nahahawakan mo si Jesus. Ilan nga ba sa atin yung dinarama natin, yung presensya na yan ng Panginoon na eto si Jesus, binibigay yung kanyang sarili. Eto si Jesus, pinadadaman niya yung kanyang presensya. Eto si Jesus, hawak-hawak ko. At ngayon, tatanggapin ko. Pinananabikan ba natin si Jesus? Pinahahalagahan ba natin dinarama yung kanyang presensya? Sa tuwing tayo nagdadasal, lalong higit sa pagsisimba natin sa banal na Eucharistia. Yan yung pinagmumulan dapat ng sigla at buhay natin. Dahil eto si Jesus, nagiging lubos na kaisa at ibinibigay ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Huwag sana natin pong panghinawaan o katamlayan o pamitawanan ang pagdadasal at pagsisimba. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo Katoliko dahil tayo binyagan lang. Lagi niyo pong tandaan, sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, sigurado po yun, kung binubuksan natin na lubos yung ating sarili sa Diyos, hindi maaaring hindi tayo maging mabuting tao. Magiging mapagmahal tayo. Pero sa oras na lamunin na tayo ng mga alalahanin ng mundo, sa oras na katamaran na natin, o isang tabi na natin yung pagdadasal, lalong higit ang pagsisimba. Kahit sabihin yung naniniwala ako sa Diyos, mahal ko ang Diyos, malalayo ka. Papabayaan mo ang iyong sarili. At kasunod na mapapabayaan mo din ng pananagutan mo o hindi mo magagampanan na lubusan ang iyong pananagutan sa iyong pamilya at sa kapwa. Kaya yun po yung unang paanyaya sa atin. Lumapit lagi tayo sa Panginoon. Dalahin natin yung mag-anak natin sa Panginoon. Hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo dudulog sa hapag. Kung sa araw-araw kailangan natin ng tamang pagkain. Sa buhay spiritual, ang Eucharistia, yan ang pagkain pang kaluluwa natin at magtitiyak sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, yan yung sagot nila Simon Pedro. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyong salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sa tuwing tayo nagsisimba, si Jesus ang gusto nating katagpuin. At si Jesus ang patuloy na bumubuhay at nagbibigay ng kanyang sarili sa atin. Now, ano pa po yung dapat na disposisyon natin? Si Santa Teresa ng Calcutta, meron siyang napakaikli at napakagandang panalangin. Sabi po niya,
Lord, give us Jesus. Only Jesus. Always Jesus. Sabi nga po natin, give us Jesus. Only Jesus. Always Jesus. So, isa pa po uli. Give us Jesus. Only Jesus. Always Jesus. Yung pong only Jesus. Pag pinagnilayan po natin yung pananalita na yun na si Jesus lang. Only Jesus. Paano yun? Kung maalala niyo po, di ba, yung commandments of love, anong sabi doon? Anong pinakamahalagang utos? Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, ng buong mong kaluluwa. If we want to love Jesus, we must love Him wholeheartedly, single-mindedly, wholly. Buong puso, buong isip, buong pagkatao natin. Na, paano yun? Ang problema po natin sa ngayon, ang demonyo, ginagawa niyang manhid yung ating pananampalataya. Sa English, mas maganda po eh. Ang hirap Tagalogin. The devil is dumbing our faith. D-U-M-B-I-N-G. Dumb. Pag sinabi mong dumb, para bang nabingi na wala nang pakialam. Ganyan nangyayari sa pananampalataya. Pag yung mga bagay na binabanggit sa atin, mahirap o kaya salungat sa uso o sa gusto natin, huwag kayo magsasermon ng ganyan kasi hindi maganda yun. Huwag na kayo makialam dyan. Hindi po ganun eh. Kaya nililito tayo ng demonyo. Pinahihina niya yung sa kasalanan. Pag nangaral ka tungkol sa kasalanan, ba't sino ka para magsalita tungkol sa kasalanan? Makasalanan ka din eh. Mas makasalanan pa nga yung mga pari na yan kesa dun sa mga tao. O, ibig sabihin ba nun eh, baliwala na yung kasalanan? Kasalanan pa din yun. Hindi nababago yung katotohanan na yun. Kaya pagdating doon sa mga bagay, nalilito tayo. Pinalalabnaw. Pinatatamlay yung pananampalataya. Yung alab ng pananampalataya natin na magpapakabuti talaga ako. Kaya nandiyan riba kung minsan, gisip po kayo, Father, kasalanan po ba yung white lie? Ba't nasa kulay ba yun? May black lie ba? May green lie? May red lie? Yung half-truth, half-lie. Kasinungalingan pa din yun. Kahit maganda yung intention mo. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, katotohanan. Sabihin mo kung ano yung dapat mong sabihin. Sabihin mo ng may katapatan sa iyong puso. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kaya yan po yung mga dilema. O kaya, yung mga bagay-bagay na tinatawag na gray area. Ang hirap magdesisyon. Ano ba yung gray area? Kaya mahirap. Ano ba yun? Pinaputing itim o pinaitim na puti? O, hindi po pa. Nag-iisip ka ngayon. Depende sa tumitingin. Kaya yung puso, pag umibig tayo sa Diyos, kailangan buong puso. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng half-hearted. At lalong higit, hindi pwedeng sana dalawa ang puso ko. Diba? Pag dinalawa mo yung puso mo, malaki problema yan. Dalawa magrereklamo sa iyo sa barangay. Diba? Kasi dalawa yung pinagbigyan mo ng puso mo. Nandun. Nahahati. Wholehearted. Kailangan single-minded. Hindi ibig sabihin sarado ang isip. Kundi nandun ang iniisip mo lang talaga ang Diyos. Anong mabuti? Anong tama? Anong totoo? Only Jesus.
Yan demonyo, mahusay manlin lang. Isang araw, merong nag-message post, kwento sa akin. Sabi niya, napanood mo na ba, Father, yung Dear Satan? Ano naman kakong palabas yan? Meron din kang ganun eh. Ano ako, storya? May bata, susulat siya kay Santa. Kay Santa Claus, nagkamali ng spelling. Imbis na Santa, ang nailagay, Satan. Nakarating yung sulat kay Satanas. Natanggap naman ni Satanas. Naantig yung loob ni Satanas. Bumait si Satanas. Nung marinig ko po yun, parang curious din ako noona kasi nalala ko bago pa po mag-pandemic, may palabas sa series sa ibang bansa. Ang title naman ng palabas, Lucifer. At doon sa palabas na yun na series, mabait din si Lucifer. Pinakalaban niya yung ibang masasama. Pero natauhan po din ako na narinig ko merong nanay sabi, "Nako, huwag niyong papalabas yan sa mga bata. Huwag niyong palabas sa bata yan. Malilito sila. Baka akala nila si Satanas mabuti. Walang hiya si Satanas. Palabas lang yan." Maganda yung layunin po ng sumulat. Wala akong kontra po doon. Interesting yung twist na yun. Pero sa larangan ng pananampalataya, kung makita po yan, napanood yan, o nakita ninyo, huwag niyong kalimutang ituro na palabas lang yan. Sa totohanang buhay, si Satanas, walang hiya. Kasalanan. Yun yung bahagi ng pananampalataya natin. Si Satanas, ang demonyo, yan ang pinakamalaking sinungaling sa mundo. Kaya nga, maski sa totohanang buhay, yan, malalapit na naman na eleksyon, makita nyo, nangangako na naman, ipagtatanggol ko ang South China Sea, magje-jet ski ako patungo doon, di ba? Alam naman natin, yung mga ibang politiko, inuutulan tayo, Sa bandang huli, pagkaraan, sasabihin, utu-utu naman kayo. Tapos tinatangkilik nyo pa din. Kahit sabihin mong gumagawa ng mabuti, kung yung isang kamay nagbibigay ng pagkain o ng pera, yung kalahating kamay pumapatay, nanggigipit, nananakit, demonyo po yun. Sa dulo nga po baka pag dumating yung huling paghukom, magpoprotesta pa yung demonyo. Bakit? Di man ako gumawa niyan Ang gumawa niyan, kayo na tao. Na totoo naman. Kaya dapat buo yung isip at puso natin patungo sa Panginoon. Only Jesus. Always Jesus. Yung always Jesus, paano po yun? Paano palagi si Jesus? Sabi nga po sa unang pagbasa, sabi ni Josue, ako at yung aking angkan maglilingkod sa Diyos to serve the Lord. Hindi lang yung angkan niya. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin, how do we serve the Lord? Yun po yung pangalawang aspeto ng utos. Ibigin mo yung kapwa gaya na yung sarili. Ibigin mo yung kapwa. Ibigin mo ang iyong pamilya. Kaya nga nandun yung second reading natin, inahalin tulad ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahalan sa loob ng pamilya. Sabi, babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sabi ng iba, Father, paano namang papasakop yung babae? Mas matapang pa si commander sa akin. Sabi ng isang lalaki, sa bahay nga, sabi ng isa, nagmamagaling habang nagiinom sila ng kumpare niya. Ako sa bahay, ako ang may huling salita. Sabi, ba? Tapang mo si commander mas matapang pa sa general yan.
Sabi ko sa kanya na isang araw, tigilan mo na yan. Sabi nung kasama, bahanga talaga ako sa'yo, pare. Nasabi mo sa misis mo yan, eh. Ang tapang-tapang nun, oo. Nung bandang ulit, sabi nung kausap, tapos ano nangyari? Hindi ko na alam. Nawala na ako ng malay kasi sinasakal niya ako nun, eh. Sabi ko, tigilan mo na yan, di ba? Pero seriously, ang binasabi po dito, pag-ibig. Yung lalaki, mamahalin niya yung kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Aalagaan niya, papakainin niya, bibigyan niya yung kanyang buhay. Na mayroon lugar na mararanasan natin yung pag-ibig, yun yung pamilya natin. Kaya ang napakagandang ginagawa natin, hindi lang sama-sama tayo namamasya, sama-sama tayong nagdadasal. Sama-sama tayong dumudulog sa hapag ng Panginoon at pinapanibago ng Panginoon. At sa misa na yan, binabago yung sarili natin. Hindi tayo perpekto, pero yung pagdadasal natin na yan, yung pakikinig natin sa salita na yan ng Diyos, yan ang laging hahamon sa atin para higit tayo maging mapagmahal sa bawat isa. At yun ang napakagandang dahilan. Kaya ang bawat isa sa atin patuloy na nagdadasal, patuloy na nagsisimba. Dahil nararamdaman natin yung pag-ibig na yan na pinapanibago tayo sa tuwing nakikipagtagpo tayo sa Panginoon. Dasalin natin yung panalangin na yan na payak ni Santa Teresa ng Calcutta. At alalahanin lagi natin yung hamon sa atin na lagi tayong magdasal at lagi tayong panibaguhin na Eucharistia. Give us Jesus, only Jesus, always Jesus.